Bakit napakabrutal ang parusa at paraan para makapasok sa mga gang na ito? Ang Yubitsumi ay isang ritual ng Yakuza kung saan pinuputol ng isang miyembro ang dulo ng kanyang kaliwang hinliliit bilang parusa o paghingi ng tawad kapag siya ay nagkamali o lumabag sa patakaran ng grupo. Ginagawa ito sa harap ng kanilang pinuno bilang tanda ng pagsisisi. Nag-ugat ito sa panahon ng mga samurai kung saan ang pagputol ng daliri ay nagpapahina sa paghawak ng espada, kaya't mas umaasa ang tao sa kanyang pinuno. Sa Yakuza, ito ay simbolo ng pananagutan at pagdepende sa samahan. Bago isagawa ang ritual, kailangang ilatag ng nagkasala ang malinis na puting tela na sumisimbolo ng kadalisayan at bagong simula. Pagkatapos, i-sterilize ang maliit na kutsilyo na tinatawag na tanto bago ilagay ang hinliliit sa tela. Isang mabilis at tiyak na hiwa ang kailangang gawin upang maputol ito. Ang naputol na daliri ay maingat na ibabalot sa tela at ibibigay sa kanilang pinuno. Kung tumanggi ang miyembro na gawin ito o kung mali ang pagkakagawa, maaari siyang humarap sa matinding parusa tulad ng pagkatanggal sa grupo o ang mas malala, kamatayan. Sa maraming pagkakataon, kung paulit-ulit ang paglabag ng isang miyembro, kailangang ulitin ang Yubitsumi at ang pagputol ay paakyat na sa daliri patungo sa palad sa bawat pagkakamali. Sa paglipas ng panahon, humina ang impluensya ng Yakuza dahil sa mga seryosong hakbang ng gobyerno laban sa kanila at marami sa mga miyembro ang tumigil na sa buhay kriminal. Gayunpaman, ang mga nakaranas ng Yubitsumi ay may permanenteng bakas sa kanilang katawan na nagpapahirap sa kanilang pagbabalik sa normal na lipunan. Ang Knights Templar ay isa sa pinakamarahas na drug cartel sa Mexico. Kilala sa karumaldumal na karahasan gaya ng pagpugot ng ulo sa publiko at pagpapakulo ng buhay sa kanilang mga kalaban. Bagamat nakakatakot ang kanilang mga krimen, mas lalo pang nakagigimbal ang kanilang initiation ritual para sa mga bagong kasapi. Ang initiation process ng cartel ay sinasabing mula sa simpleng pagpaslang at pagputol ng katawan ng kalaban. Ito raw ay lumala at naging isang ritual ng kannibalismo. Pinipilit nilang pakainin ng puso galing sa tao sa harap ng gang bilang simbolo ng matinding katapatan sa grupo. Ang Vorevizakone o Thieves-in-Law ay isang criminal brotherhood na nagmula sa Stalinist prison camps noong panahon ng Soviet Union at matagal nang may malaki impluensya sa organized crime sa Russia. Upang maging kasapi ang isang kandidato ay kailangang dumaan sa masalimuot na ritual. Isa sa pinakamahalagang kondisyon ay ang pagiging isang clean thief. Ibig sabihin, kailangan nilang sumunod sa mga patakaran ng mga magnanakaw. Tulad ng hindi kailanman nagtrabaho sa legal na paraan, hindi naglingkod sa militar, hindi nakipagtulungan sa mga otoridad sa bilangguan, at nabuhay lamang sa mga kinikita sa krimen. Ang seremonya ng pagtanggap ay tinatawag na skodka, kadalasang isinasagawa sa bilangguan. Sa pagtitipong ito, iniimbestigahan ng mga nakakataas na miyembro ang kandidato tungkol sa kanyang kaalaman sa Code of Thieves, criminal background at kahandaang isakripisyo ang lahat para sa samahan. Kung pasado ang kandidato, siya ay luluhod sa harap ng mga elders habang may hawak na kandilang may sindi na sumisimbolo ng kanyang kahandaang tiisin ang lahat ng hirap. Pagkatapos ay i-recite ang panunumpa ng katapatan sa kapatiran. Ngunit ang pagiging miyembro ay hindi natatapos sa seremonya lamang. Ang isang magnanakaw ay kailangang patuloy na patunayan ang kanyang katapatan at pagsunod sa mga alituntunin. Kapag siya ay lumabag sa code, siya ay papalayasin at kadalasan ay papaslangin. Ang Aryan Brotherhood ay ang pinakamatandang white supremacist prison gang sa United States na itinatag noong kalagitnaan ng 1960s ng mga biker upang protektahan ang sarili sa mga bilangguan matapos itong i-desegregate. Upang maging kasapi ang isang recruit, kailangang pumaslang ng miyembro ng kalabang gang o ng isang correction officer bilang ritual ng pagtanggap. Ito ang unang bahagi ng motto nilang blood in, blood out. Nangangahulugang ang pagpasok ay sa pamamagitan ng dugo o pagkitil at ang paglabas ay sa pamamagitan rin ng kamatayan dahil ang tanging paraan ng pag-alis sa grupo ay sa pamamagitan ng pagkamatay. Isang marahas na gang na kilala sa pantitinding krimen sa El Salvador at sa United States ay ang Mara Salvatrucha or MS-13. Ang initiation ritual nila ay tinatawag na jumping in, kung saan ang bagong recruit ay binubugbog ng ilang miyembro sa loob ng 13 segundo bilang simbolo ng 13 sa MS-13. Layunin ng ritual na ito ang dalawang bagay. Una, upang subukin ang pisikal na tibay at pagtitiis ng bagong miyembro bilang patunay ng kanyang kahandaang magtiis para sa grupo. Ikalawa, upang itanim ang takot at pagsunod. Malinaw na ipinapakita kung anong uri ng buhay ang papasukin nila. Karaniwan itong ginagawa sa mga lihim na lugar. Bawal lumaban o dumepensa ang recruit habang binubugbog. Ang kahit anong pagtutol ay tinitingnang kakulangan sa katapatan at maaaring humantong sa hindi pagtanggap o kamatayan. Ang
Ang United Blood Nation o mas kilala bilang Bloods ay isang malawakang organisadong gang na nagsimula sa Los Angeles noong 1970s. Kilala sila sa pagsusuot ng pulang damit at sa pagiging isa sa mga pinakamalaki at pinaka-organisadong gang sa Amerika, lalo na sa larangan ng droga at iligal na negosyo. Ang initiation ritual ng pagtanggap sa grupo ay nag-iiba depende sa lugar, pero sa New York chapter ay tinuturing na isa sa pinakamalupit. Dito, ang bagong recruit ay kailangan gumawa ng buck 50 o ang paglaslas sa pisngi ng kalaban o kahit estranghero gamit ang box cutter na nag-iiwan ng hiwang nangangailangan ng higit 150 na tahi. Ang karahasang ito ay bahagi ng pagsubok sa katapangan at katapatan ng mga nais maging miyembro ng gang. Isang marahas na grupo sa bilangguan ng Western Cape, South Africa ang Numbers Gang na binubuo ng tatlong grupo, ang 26S, 27S at 28S. Itinuturing silang isa sa mga pinakamatagal ng grupo na sinasabing nagsimula pa noong 1812. May kanya-kanyang tungkulin ang bawat grupo. Ang 26S ay nakatutok sa pananalapi at smuggling, sila ang money men na kumikita para sa gang. Ang 27S ang tagapamagitan at tagapagpatupad ng mga alituntunin. Ang 28S ang pinakamarahas. Nahahati sa dalawang linya, ang Gold Line para sa mga mandiring manghandang manakit para sa gang at Silver Line para sa mga nagiging sexual na alipin ng mas nakakataas. Ang pag-angat sa ranggo ay dumadaan sa karahasan o sexual na pagpapasakop na nagpapakita ng brutal at mapang-abusong kultura sa loob ng gang system. Ang Hells Angels ay isang kilalang motorcycle club na madalas maiugnay sa organisadong krimen. Mayroon itong humigit kumulang 2,500 members sa 26 na mga bansa at kilala sa mga gawaing tulad ng drug trafficking, racketeering at pamamaslang. Ayon sa mga ulat, ang mga bagong miyembro ng Hells Angels ay kailangang sumailalim sa isang hindi malinis na ritual ng pagbinyag. Sa ritual na ito, ang mga kasalukuyang miyembro ay maghahalo ng dumi at ihi sa isang timba at saka ibubuo sa ulo ng bagong kasapi. Pagkatapos nito, hindi papayagan ang bagong miyembro na maghugas o magpalit ng damit sa buong magdamag. Ang Chinese Triads ay isang malawak na samahan na kinabibilangan ng iba't ibang lihim na grupong sangkot sa iligal na operasyon. Aktibo sila sa Singapore, Hong Kong, Malaysia at mainland China. Kilala sa mga gawaing tulad ng prostitusyon, sugal, pananakot at money laundering. Ang pagsali sa lihim na grupong kriminal na ito ay nangangailangan ng matinding panata. Kailangang uminom ang mga bagong miyembro mula sa isang kupang may laman ng dugo ng hayop o tao. Minsan, galing sa sarili habang binibigkas ang isang panunumpa. If a member of this society finds himself in difficulty, all will rush to his aid. If I, as a future member of this association, break this oath, the swords will descend and kill me. Bago tayo magpatuloy, i-like mo muna ang videong ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Ang Junkie Funky Kids o GFKs ay isang malaking aktibong gang sa Lavender Hill, Cape Town, South Africa. Sa kanilang paghahangad na mangibabaw sa kalakaran ng droga sa lugar, madalas silang nakikipagbanggaan sa mga karibal na gang tulad ng Bostons at Corner Boys na nauuwi sa kaharasan at kamatayan. Ang initiation rite ng Junkie Funky Kids ay nagsisilbing paghahanda sa mga bagong miyembro para sa walang katapusang gera ng teritoryo. Sa ritual na ito, pumupwesto ang mga kasalukuyang miyembro sa dalawang hanay na magkatapat. Hawak ang sinturon, kadena at kahoy. Ang bagong recruit ay kailangang tumakbo sa gitna nila habang pinapalo o sinasaktan bilang bahagi ng pagsubok sa kanilang katatagan at tapang.